Dati isang personal at private service lang natin makikita ang isang motorcycle, na ngayon ay posibleng maisabatas, at maging legal na pasaheruhan, at maging alternatibong PUVs sa bansa. Kamakailan, matatandaang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang pagiging legal ng mga motorcycle taxis. Naanya ay malaking tulong ito sa mga mananakay o pasahero, at malaking tulong din sa pagpapababa ng unemployment rate sa bansa. Noong 2019 pa nagpalabas ng special order ang Department of Transportation para pag-aralan ang mga panuntunan at regulasyon ng mga motorcycle taxi sa bansa. Pero hanggang sa ngayon ay nasa ilalim pa rin ito ng pilot run. Sa simula nangangamba ang mga motorcycle taxi operator na baka hindi maaprubahan at hindi makapasa sa nasabing pilot run. Pero tila ba nakakita ng malaking pag-asa ang mga motorcycle operator, buhat ng ipag-utos ni Pangulong Marcos na pag-aralan ang pagiging legal ng mga motor taxi sa bansa. Nitong nakaraang linggo nakipag-usap si Pangulong Marcos, kasama ang mga opisyal ng TNVS na Grab at Department of Transportation, upang talakayin ang mga oportunidad at pakinabang ng mga mamamayan. Nakinilala naman ni Pangulong Marcos ang kakayanan ng kumpanya na makapag-provide ng maraming trabaho sa bansa. At sa House of Representatives naman, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na bibigyang prioridad na rin ng Kamara ang pasasabata sa panukalang nagtutulak na gawin ng legal ang operasyon ng mga motor taxi sa bansa. Ayon sa ilang mga commuter, malaking tulong ang mga MC taxi, lalo pa kung nagmamadali at kailangan pumasok sa trabaho at eskwela. Anila mas makakatipid sa oras ng biyahe, iwas traffic at pwedeng idaan kahit sa makikipot na kalsada at mismong sa tapat na ng bahay o trabaho at eskwelahan man yan pwede kang ibaba. Ang problema nga lang ay kapag masama ang panahon at umuulan. At sa kabilang banda naman, nagsama-sama ang mga transport coalition at mga tricycle operators para manawagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board na itigil muna ang pagtanggap ng aplikasyon ng mga bagong kumpanya para sa motorcycle taxi. Sa press conference, hiningi ng National Public Transport Coalition, National Confederation of Tricycle Operators, and Drivers Association of the Philippines, at iba pang asosasyon na itigil muna ang pag-accommodate sa bagong aplikante ng MC Taxi. Sabi ni Ariel Lim, presidente ng NACTODAP, dapat munang tapusin ang pilot study para sa mga motorcycle taxi, lalo pa, at ito ay nasa Kongreso na. Anya, sobrang apektado na ang kabuhayan ng mga tricycle operators dahil sa pagdami ng mga habal-habal at mga kumpanya na ginagamit ang mga motorsiklo para ipanghanap buhay at lalong mahihirapan kung daragdagan pa ng LTFRB ang mga MC taxi operators. Dapat daw isaalang-alang ng gobyerno ang kabuhayan ng mga tricycle, pedicab, jeepney, UV Express, taxi, at iba pang transport group dahil sa bawat motorcycle taxi ay nababawasan ang kanilang mga kinikita sa araw-araw. Umaapila ang mga nabanggit kay Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez na agarang itigil ang planong pagdahmi ng mga motorcycle taxi sa bansa lalo na sa Metro Manila dahil babagsak ang kanilang kabuhayan. Sa ngayon mahigit 5 taon na ay hindi pa natatapos ng MC Taxi Technical Working Group ang pilot study sa MC Taxi Operations, gayong may ilang taon nang napasada ang MC Taxi Vehicles. Sa ngayon, may 4 na kumpanya ang binigyan ng permit para sumali sa pilot study ng motorcycle taxi na kinabibilangan ng Angkas, Joyride, Move It at Grab. Bukod sa 4 na kumpanya, talamak na rin daw ang mga habal-habal na isang uri ng kolorum na hindi makontrol ng LTO at LTFRB. Nananawagan din sila na suriin at pag-usapan muna ang lahat ng datos mula sa pilot study kasama na ang mga apektadong grupo sa sektor ng transportasyon at i-regulate ang pagpaparami ng mga ito. Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ka bang maging legal na alternatibong pasaheruhan ang mga motorcycle? Comment mo lang sa comment section. Para laging kang update sa bagong mga videos, please subscribe, like and hit the notification bell.